extractor machine o mas kilala siya kung tawagin ay spray vacuum machine. Kasi nga nag-vacuum at nag-spray. Pero mas kilala siya sa term natin na extractor. Kasi kaya siya tinawag na extractor kasi siya kapag humigo, no, para siyang extract, no? Ibig sabihin, parang nag-extract yung nagpipiga, di ba? Ganon siya. Okay? Now, pagkaralan natin yung mga parts and functions. So, maraming mga brand ng extractor machine. Okay? So, itong brand na nasa harapan nyo ngayon ay gawa ni Karcher, no? Okay, so aralin natin. So, ito yung kanyang tinatawag na receiver tank. So, receiver tank, ibig sabihin, dito na pupunta yung mga dumi na nahihigop niya, no? Ayan, so, kaya yung transparent, yung takip, ang purpose yan is para makita natin yung dumi na nahihigop niya. Kung malapit na ba mapuno yung tanke niya o hindi pa, no? Kasi wala siyang indicator, no? Na siya ay tutunog, may maiingay, may iilaw, kung siya ay puno na. Walang ganon, no? Kaya siya ginawang transparent. At least, yun, para nakikita din natin yung dumi kung malinis na ba o hindi pa, no? Yung pag nagbabacuum tayo. Then sa kabilang side, no, ito naman yung kanyang solution tank. Okay, so dito nilalagay yung chemical, so yung tubig na tinimpla natin sa chemical. So dito natin yan, sali natin sa timba, dito natin siya ilalagay. Okay? O, balik tayo dito sa solution tank, ay sa recovery tank, no? O receiver tank. So buksan natin. So yung takip niyan, katin lang natin siyang ganyan. Okay, kung sa loob niyan, may makukuha tayong timba, no? Yung timba na yan, tawag dyan mini bucket. Okay? So, ngayon, kapag naghahanda kayo sa inyong paglilinis, no, yung chemicals ninyo, yung solution ninyo, kapag nagtimpla kayo, much better dito nyo na siya timplahin. No? Bakit? Kasi yung capacity ng inyong solution tank, no, ay kasing dami nitong mini bucket na ito. No? Kaya pag binuhos mo yan dyan, hindi siya sosobra. So, saktong-sakto lang. Kasi yung kanyang solution tank, meron niyang tinatawag na level indicator dito kung hanggang saan lang yung chemical o yung solution o tubig na ilalagay mo dyan. No? Hanggang dito lang yan. Ayan, makikita nyo. Nakuha? Ayan. So, yan, sadya talaga na walang takip yan. No? Hindi siya talaga siya nilagyan. Hindi siya dinisignan na lagyan ng takip. Okay? Next, what else? So, sa loob ng kanyang recovery tank, meron ka makikita tinatawag na strainer o panala. So, anong purpose itong panala na to? Okay? So, just in case nakaligtaan mo sa loob, no, na napuno na yung kanyang laman, okay, umapaw, okay, yung tubig papasok dun sa loob ng motor, okay, walang makakasamang mga debris o dumi na maliliit. So, siya yung sasala. Okay? So, ganun pa rin, no? Kapag pumasok o umapaw yan, no, hindi natin sinasadya na nakita, okay, pumasok yung tubig dun sa loob, umapaw, okay? So, ngayon, yung tubig niya, lalabas yan dito. Ang exhaust kasi niya, ang pinaka-exhaust niya, nandito sa ilalim. Dito siya lalabas. No? So, yung hangin niya nandyan eh. Okay, again, ganun ulit. Tatandaan niyo kapag ang tubig ay lumalabas na doon sa mismong exhaust, ibig sabihin nun, unti-unti na rin nababasa yung kanyang motor. So, iiwasan natin yun kasi masisira siya. Okay? Yan. Next, what else? So, meron siyang flexible hose. Yan, tagalin muna natin to. So, meron siyang flexible hose. Ito yun. No? So, yung flexible hose niya nakakonect at nakadikit, nakatouch yung kanyang solution hose, yung puting maliit na yan, solution hose. So, hilahin lang natin yan dito sa terminal, no? Sa kanyang nozzle, and then itong solution hose, ganun din, no? May araw naman yung kulay dilaw na, hihilahin mo lang. Okay? So, pag sinalpak yan, no? Yan naman magkabila, okay lang. No? Vice versa, kahit baliktaran. So, pag sinalpak mo yan dito, no? Sa pinaka-terminal ng kanyang solution mula sa tangke, okay? So, ipupush mo lang ito, medyo ipupull mo lang ito ng konti. So, kailangan lumabas yun. Yan, o. Okay? Di ba ganyan yan? No? Yan. Okay? O, tapos, saka siya pupush na gano'n. So, kailangan mag-fit siya. Yan. So, kailangan fitted or intact yung pagkakabit. Kasi, kapag yan ay hindi pasok, no? Mangyari yan, maglilik yan, magkakaroon ng tulo yan pagka dumalo yung tubig. No? Yan. So, gano'n din sa kabila. Nakuha? Baklasin muna natin. No? Yan. So, ganun din dito. Sa kabila, ito yung pinaka-sprayer niya. No? Ito yung trigger. Okay? Kumbaga, ito yung pinaka-spray gun niya. Ito yung trigger. Ito yung pipisilin mo para lumabas yung chemicals. No? Ayan. So, dyan naka-attach yung kanya mga accessories. Itong accessories niya, ito yung tinatawag natin na tawag ito, extractor 1. No? Ayan. So, kumbaga, sa ibang term ay upholstery tool. So, dyan naka-attach, no? Yan. Pasalpak lang natin yan dito. So, kita nyo may dalawang butas yan. Isang maliit, isang malaki. Yung butas na malaki, doon dumadaan yung dumi na hinihigop natin. Yung maliit na butas, doon dumadaan yung solution. Yan. So, salpak lang natin ganyan. Okay, then lock. Yan. So, that's it. No? So, ito yung kanyang pinaka-nozzle. Yan, lalabas yung chemicals. Pag nag-spray ka, pag pinindot mo yung trigger,
Dito naman, no, dito yung kanyang pinaka-suction, no, dito dumihigop. Yan dumadaan yung dumi. Okay, pag nagbo-vacuum ka. So, yan, purpose, ang paghigop niya, makikita natin, is transparent. No? Ang purpose yan, kaya siya transparent para makita mo yung dumi na hinihigop mo doon sa ibabaw ng carpet. No? Yan. So, ngayon, para mag-function yan, yung spray at yung vacuum niya, so, pupunta tayo dito sa pinaka-machine mismo. Andito yung kanyang switch, no? So, ito yung switch niya for vacuum, okay? At ito yung switch niya for sprayer. So, pindutin mo lang yan one at a time, no? Kung depende sa paggamit mo. Kung gusto mo vacuum lang, pindutin mo lang yan. Magba-vacuum lang siya. Kung gusto mo spray lang, no? Pindutin mo yung spray. Okay, tapos pisilin mo yung trigger dito para magbuga siya ng tubig o solution na nilagay mo mula dito sa kanyang solution tank. Nakuha? O, yan ha. O, baklasin natin dito. O, ganun din. Pag baklas yan, dahil lang yan. Okay? Yan. Next. So ngayon, kapag sa mga carpet, kasi ito, normally ginagamit ito sa mga upholstery. Kapag nasa mga carpet tayo, okay, ang ginagamit natin ay ito. No? So yan, ikinakabit dito. Yan, no? Yan. Okay, baliktad natin siya. Yan, ganyan dapat. Yan. Tapos ito. Yan, ganyan siya dapat. Okay? So, normally, parang hindi ka nakayuko, okay, ito yung ginagamit kapag nag-vacuum ka at nag-i-spray doon sa carpet. So, same scenario, meron din siyang nozzle dito, okay, ito yung panghigop niya, transparent din, no, para nakikita mo yung dumi na nahihigop niya. Okay? Yan. So, that's it. Okay? And then, ito yung kanyang cord and plug. No? Okay lang, ganun lang. Okay? So, assemble it again. Kabit natin yung kanyang filter. Kabit natin yung bucket. Mini bucket niya. Kabit natin yung cover. Yan, recovery. And then, kabit natin yung kanyang hose. Unahin natin yung solution hose bago natin kabit yung flexible hose. Yan. Then, okay, depende kung ano yung accessories na gagamitin mo. Kabit mo muna yung kanyang sprayer. No? Ganyan. Okay. And then ito. Flexible hose. And then, kung gagamitin mo para sa upholstery, mag-vacuum ka sa mga upuan, ay salpak mo, then ilock. That's it. No? So, yan. So, ganyan lang siya. No? Gagamitin natin ito pagdating natin sa actual cleaning process natin sa mga carpet at saka sa upuan. No? Okay?